Emmanuel, the God with us who saves. Bueno, mga kapatid, hindi ho tayo nauubusan ng mga nagtatanong. Kaya tinumbigyan ng daan ang sunod na katanungan. Kung sa ibang bansa po ay pinapayagan na ang pagpapalit ng kasarian sa pamamagitan ng operasyon, matatanggap na rin po kaya ng simbahang Katolika dito sa atin? Ako'y natutuwa sapagkat laging tinatanong, ito ba'y tanggap ng simbahan? Ito ba'y okay sa simbahan? Samantalang ginagawa na naman hindi na sasali ang simbahan sa gayang gawain. Sapagkat kung ang simbahan ang tatanungin, ay lagi pong ang sasabihin ng simbahan ay kung ano yung natural at kung ano yung tawag dito, yung plano ng Diyos sa tao. Kaya kung pinapahintulutan ng simbahan ang pagbabago ng kasarian, mga kapatid, kahit sa common sense, hindi naman ho eh. Hindi ho pwede yun eh. Kaya kung ang simbahan ay tatanungin, I have to be frank with you, talagang hindi ho matatanggap ng simbahan. Yung bagamat, hinahayaan ng simbahan sapagkat ginagawa ng mga tao. At hindi naman sila kinokondem ng simbahan. Minamahal pa rin sila ng simbahan. At yun ho ang ating mapapanghawakan. Ang nangyayari ho kasi sa tao ay kuminsan sila ay nagkakaroon ng pagnanasa na parang maging Diyos na. Ayan ho ay natural sa tao. Yung tatawag na pride. Yan ho ang unang-unang kasalanan ng tao. Ang maging Diyos. Makapantay ng Diyos. Sa katunayan, yan ho ang kasalanan ng una. Ang ilang original sin na Adan. Alam niyo ba ang kasalanan ni Adan? At ni Eva? Yan ho. Gusto nilang maging Diyos. At yun ang tukso sa kanila ng Diablo eh. Di ba? Ang tanong ko sa kanila, bakit hindi kayo kumakain ng bunga ng kahoy na yan? Ay, bawal sa amin ng Diyos, sabi. Bakit? Pag kumain daw kami dyan, mamamatay kami. Ay, hindi totoo yan, sabi ng Diablo. Bakit hindi totoo? Sapagkat pag kumain kayo niya, kayo'y magiging Diyos, katulad niya. Ayaw ng Diyos na siya'y may makapantay. Yun ang tukso sa maging Diyos. Gawin ang gusto tulad ng Diyos. To act like God, to be like God. Yun po ang malaking pagkakamali dyan. At yan po ay isang malaking tukso sa tao. At may mga natutukso po diyan. Kaya sa larangan ng ganitong bagay, sukat ninyong kasarihan, babaguhin. Of course, may mga technology na tayo para dyan. Pero yung binigay sa iyo ng Diyos ay babaguhin mo upang masunod ang iyong gusto. You are acting like God. Pero sa kabila po niya, ang sabihin ko sa inyo, bagamat hindi ko pinapahintulot ng simbahan niya at hindi kailanman ipapahintulot, ay mahal pa rin kayo ng simbahan. Kaya mag-alala. Kasama pa rin kayo sa mga panalangin ng simbahan. Nanaway, sa dako roon, hindi nawawala yon. Sa dako roon, makita natin ang ating sarili at ang ating mga nagawa. At sana, sa dako roon, may makahingi ng tawad sa Diyos, kumbaga. Para naman, ang lahat ay mabiyayaan
at mabigyan ng tunay na pagkakataon. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi ho talaga ito hindi ho ito talaga kailan mapapahintulutan ng Diyos. Pero kaya pati hindi niya pahihintulutan, out na kayo sa simbahan. Hindi ho. Mahal pa rin kayo ng simbahan. Maniwala kayo, hindi ho kayo hahatulan ng simbahan. Patuloy kayong mamahalin ng simbahan. Okay? God bless. Ay, naku mga kapatid. Medyo kinakailangan nga po tayo magpaalam muna, sumandali, pansamantala. Sapagkat magkakaroon ho ulit tayo sa darating na mga araw. Bantayan ninyo. Pero sa ngayon, magpapaalam muna ho si Lolo Monsi. Pero bago ako umalis at magpaalam, di blessing muna, of course. Pagdadasal ko kayo at naway kayo pagpalain ang Panginoon sa inyong mga gawain at taluhin manatiling tapat sa Kanya sa tuwina. Huwag kalilimutan ang magdasal araw-araw. Ang pagdadasal ho ay pakikipag-usap sa Diyos. Yun lang. Kausapin niyo siya na parang ako ang inyong kinakausap. Kayo nagtanong sa akin, parang ako ang Diyos. Tinatanong niyo. Gayon ho lang. Humingi kayo. Kung may kailangan, magpasalamat kayo. Kung may mga dapat ipagpasalamat, humingi kayo ng tawad. Kung meron dapat kayong ihingi ng tawad. At purihin niyo siya. Sapagkat siya ang dakila at makapangyarihan. So, babay na huli sa inyo. God bless you. And see you next time.